Okay na yan? Oo. Ayan, yung proseso na to, magpa-flushing tayo ng condenser para yung mga residues dito, tsaka yung mga oil, tsaka yung mga dumi, pa-flushing natin. Gamit itong flushing chemical na to, 141B. So ito yung canister niya. Tapos nakakasana dito yan. Ito. Nakakasana dito yan. Dito sa may condenser niya. Tapos ito yung labas. Paglabas niyan, tingnan natin kung gaano karumi yung condenser niya. Kasi yung dumi sa loob ng condenser, isa rin yung sa mga nagpapahina ng lamig ng aircon. So check natin, kasi ito meron ng cleaning chemical to. Lalagyan natin siya ng compressed air. Tapos check natin doon. Tingnan natin. Stay tuned ha. Huwag mong bitawan niya, Sir Justin. Yan. Kung kakaroon ng pressure to, tutulak niya dito yan. So lalabas dito yan. Tingnan natin kung gaano karumi yan. Ang model nito, Sir Len? 97 na ito. 97 na ano, no? Mitsubishi Lancer. Lancer na ano. Yan. Tutulak niya pressure. Ayun, narinig niyo na. Tinutulak niya na. Natin, saba. Yan. Tingnan natin kung gaano karumi yung nakukuha niya sa loob ng condenser niya. Yan guys, oh. Parang sabaw ng pusit. So kung ito yung nasa loob ng condenser, maaaring hindi ito makakalamig ng todo. So ito napapa-flashing na siya. Chemical. Sobrang dumi. So, Ngayon, itim nga. isa pa, kasi meron pa tayong natitira dito ang 41B. Flashing ulit natin, talagang i-release natin lahat yung dumi dyan. Yan ulit natin siya ng flashing chemical para talagang tanggal lahat ng dumi ng loob ng condenser. Sulod natin dito. Yan. Same process pa rin. I-pressurize natin to. Tutulak niya yung dumi.
Hindi na siya masyadong madumi. Ibig sabihin, yung dumi na nasa loob ng condenser, may plus ng natin lahat. So maganda na yung daloy ng Freon. Yan. Lalamig yan mga todo. Yan yung sekreto ng malupit. Kung gusto niyo mapapalamig yung mga ano niya. Yung iba kasi hindi na ginagawa ito. Basta ano na lang. Basta dagdag na ng dagdag ng Freon, no? Kailangan din sa niya. Ilabas. Mix na lang siya. Malinis na siya. Jacket ka dyan. Jacket. Nakakabahala ng higit. Mamaya, ano ka dyan? Nanginginig na ako eh. Nanginginig sa lamig. Manginginig ka sa lamig. Hindi, ang kagandahan kasi nito, yung loob ng condenser mo na linis. Kasi yung loob niyan, kumbaga parang meron din sa langis ng compressor. Iikot siya for how many years, hindi mo napapalinis. So magkakaroon siya ng dumi na sa loob. Kita niyo naman kanina, sobrang dumi. So yun, natatanggal na lahat yun. So kung dadaloy mo ng Freon ngayon, maganda na yung daloy ng Freon. Wala na siyang sasabitan. So expect mo na maganda ang resulta din ng lamig nito. Kaya nito, ayan o. Wala na talaga siyang lamis. Or ano. Tapos lalagyan natin to ng compressor oil. Babantuan natin para yung compressor malubricate din pati. Kasi tinanggal na rin lang naman natin to. So may time tayo na lagyan ng langis yung compressor. Balik condition ulit. So yung lahat ng buong system niya malinis. So walang dahilan na hindi ito lalamig. Kaya kailangan mo ng jacket talaga, sir. Joke na. Mamaniwala kayo. Pero maganda talaga lamig nito pagka ganitong proseso gagawin. Okay. So yan. Wala na siyang natitirang chemical. Yan, hangin na siya. Kailangan ipalabas lahat yung chemical doon sa loob. Kailangan hangin na siya nalabas. Wala nang yung yung chemical na liquid. Para pagdaloy ng Freon na lang talaga lang nadaloy niya sa loob. Okay, ngayon pala, nagpalit pala tayo dito ng sirang hose. Ito. Ayan o, basag na yung hose niya. Pinalitan natin siya ng bago. Kaya nawala ng lamig si sir dahil lumalabas na yung Freon na dito. May leak na siya dito. So babalik lang natin sa condition to. Right! Babalik ko lang to. Kakabit ko lang muna yung mga ito mga to. Ayun na, Sir Justin. Okay guys, yan, another model ng sasakyan. So, Mitsubishi Lancer, 97 model. Okay guys, yan. So, natapat na nandito pa rin tayo sa LBG refrigeration and air conditioning po. So, talagang busy si Master Sir Limuel. So, magkasunod kami na ginawang sasakyan yan. So, pizza type na Mitsubishi Ito, Lancer. 97 model ko sa ano? 97 model. Pares na tayo ng unit to. Guys, babalik lang natin itong hose ha. Yung mga tinanggal natin dyan. Kinagklasin tayo.
Susunod nito, ito naman. Lilinisan natin to. Kasi natanggal na rin natin itong evaporator. Tatanggalin natin yung housing. Tapos, meron tayo dito cleaning chemical na amber. Ito yung gagamitin natin pang linis ng evaporator. Para balik alindog. Magawa muna tayo ng let's go. Ay, let's go. Tingnan muna natin ito mga saan ba yung mahabang pulis pa ba nakapit yung pala. Hindi pa naman siya masyadong madumi. Pero lilinisin na rin natin. Gamitan natin ang vertical cleaner. No. Hindi ako nagpo-promote nito ha. Ito yung ginagamit ko, magandang klase ito. Tanggal talaga siya ng dumi. Hindi sponsor yan ha. Amber, baka naman ha. Sir, natin to. Ito yung ano, marumi pa na lilinisan natin. Mamaya tingnan niyo kung anong pagkakaiba. Tapos yung malagyan ng ano, amber. So lahat ng Mitsubishi ganyan gamit sir no? Ang ganda na nitong ano, amber, ano na siya, water base. Pero napaka-effective na yung paglilinis ng mga coin. Ito rin yung ginagamit ko sa mga ano, mga bahay. Window type, split type. Water base na siya pero natatanggal talaga yung mga dumi. Tingnan niyo itong ano. Ganito siya kadumi. Mamaya pagka inisprehan natin ito ng pressure washer, mag-iba kulay niyan. Babalik ulit sa brand new. Kasi tinatanggal niya yung mga langis-langis. Saka yung dumi. Yan. Babad muna natin yan ng mga ilang minuto muna. Para makapenetrate muna yung chemical. Tapos ito. Pressure washer. Yung gagamitin natin.
natin ano yun. Baka basa, delikado. Okay. Saksak na natin. So yun guys, no? Yun na yun, laki ng kaibahan. So yung yung bagong linis sa akin kanina. Wala na itim-itim. Sobra na yung nawala yung mga itim niya. Yun yung sinasabi ko, yung Amber na coil cleaner. Napaka-effective dun sa mga ganitong coil na evaporator coil saka yung mga condenser. Ayan o. Napakalinis niya. Kita ba siya? Ayan. So makakadaloy na yung maganda yung flow ng hangin nito. Wala So, na yung mga nalinis natin yung condenser sa loob. Ito rin, nalinis na natin to. So wala na talagang dahilan to pag di pa lumamig to. Pag hindi to lumamig, walang bayad ha. No play tayo dito sa LPG cooler ha. Ayan guys. So, ikakabit na. Ay sir. Lilinisan ko muna to. Lilinisan ko muna to mga housing. So, effective ang kanyang paglilinis guys. Yan. Ito lang yan sa LBG refrigeration and air conditioning.
So, pangalawang unit na to na ginagawa ngayon. So, don't forget to click and subscribe on my channel, Just Adventure DIY pa. Thanks guys. So yung nilinis natin kanina evaporator, binalik na natin. So ginabit na natin dito ngayon. So nasa loob na yung evaporator. Ginabit na natin. Tapos kakandaktin ng leak test nito. Tapos titingnan natin kung wala na siyang leak. So actually yung ginawa natin kasi Justin kanina na leak test, yun din naman gagawin natin ngayon. Kumbaga parang ano to, panigurado na bago natin kargahan ng crayon, eh wala na siyang leak. So ang tinatawag ito yung tinatawag na system leak natin. Yan. So yan, sarado na. Yung kanina tinanggal natin dito, nakakabit na rin. Yung evaporator dun sa loob, nakabit na rin natin. So ngayon, lalagyan natin to ng hose. Ito. High side. Okay, sa high side. Tapos ito yung sa low side. Side. Siyempre, ito yung service port niya. Ito yung input niya. So dito natin siya pre-pressurize gamit yung ano natin, compressor. Same process pa rin, ano? Pressurize natin. Ayan, umaangat yung pressure niya. Kita ba? Kita na. So unti-unting umaangat ang pressure niya. Titingnan natin to. So papaabutin natin siya ng kahit mga 180 PSI siguro. So pressurize natin yung loob ng system para alam natin kung mayroon siyang leak. So paano malalaman pag may leak? Pag umabot to ng 180 PSI, so pabayaan muna natin sa mga 15 to 20 minutes. Pag yung 180 PSI hindi siya nagbabago, ayun, ibig sabihin nun sarado na yung ano niya, system niya, wala siyang nilalabasan na leak. So pwede na natin siyang i-vacuum doon pagka after 20 minutes wala pa rin nagbabago doon sa pressure niya. So ngayon nagbe-build up pa siya, tingnan natin kung ilan na. So 100, papunta na siya 140. 140. Tapos dito nga sa ano sir, sa pula. Malapit na siya sa 200. So papaabutin na natin siya ng 200 PSI. Yan, 180 na siya. Okay, so malapit na 200. Yan, 200 na.
Papatayin natin to. Na. Okay, so Hintayin natin ulit tayin na ilang natin ulit minuto. ng 15 to 20 minutes. Pag ito, patingin nga muna Sir Justin. Tingnan mo nga kung ilan to. So lagpas ulit siya ng 200 PSI. Oh. So dapat wala man lang kahit kapirasong magdi-deplete niya na pressure. Kasi kung meron, ibig sabihin leak ang system natin. So hanapin natin. So balik tayo after 20 minutes guys. Tingnan muna natin, test muna natin system. Bye. So ngayon guys, natapos na natin yung magba-vacuum. Ang gagawin natin ngayon is magsasalin tayo ng compressor oil. Kasi nag-flashing tayo kanina. So malamang din yung compressor doon sa yung oil na compressor is kulang na siya. So since binaklas na rin yung naman natin, so binuksan natin yung system niya. Magdadagdag na rin tayo ng compressor oil. So magdadagdag tayo ng at least mga lagpas kalahati siguro nito. So ito yung ginagamit natin. Yan RL 100H na Imkarate na pang 134A na compressor oil ng sasakyan. Okay, so yan. So lahat ng ginagawan ko dito ng ng aircon ng sasakyan, pagka naglilinis po ako, nilalagyan ko talaga siya ng compressor oil para makondisyon ulit yung compressor. Kasi hindi natin alam, over time, yung compressor, hindi natin walang nakakaalam kasi di man natin binabaklas. Kulang na yung langis niya. So pag kulang ng langis, maaaring yun yung umpisa ng pagkasira ng compressor, which is napakamahal ng compressor. So ito yung kailangan natin So ito karami yun. Ito lagpas kalahati lang. So ito ipapasok natin dito, vacuum lang natin. Paano nga dito sa Justin? Pasok ito para makita nila kung ibabawas. Kung bubuksan ko tong valve na to, ayan kita nyo bumabawas siya. Ayan. Ayan, papasok ulit yan doon sa may compressor niya. Okay. So yan, naririnig nyo. So, wala na siyang langis. Okay. So yun, pumasok na siya doon sa loob ng compressor. Okay. So ngayon, since napasukan ulit siya ng hangin doon sa loob, babacuum ulit natin. Babacuum ulit natin. Siguro mga ilang minuto na lang. Kasi kanina na-vacuum naman natin na yan. 5 minutes na siguro. Yan. Vacuum ulit natin. Tapos after nito, after 5 minutes sigurong vacuum, kakarga ulit. Kakarga na tayo ng freon. Ito. 134A na freon. Okay? So yan, 5 minutes or 10 minutes natin vacuum pressure para tayo magkarga ng freon. So balik tayo guys, after 20 minutes or 10 minutes. Okay. Ayan guys, so natapos na yung 15 minutes lang, hindi namin pinaabot ng 20 kasi na-vacuum naman na kanina ng 30 minutes. So 15 minutes, kasi vacuum pressure na siya. Gagawin ulit natin is kakarga natin yung freon. Sasarado ko na yung valve na to. Dalawa. Tapos patayin natin to. Yung vacuum pump. And then ito na. Kakarga na tayo ng freon. So yung tamang pagkarga pala nito ng freon guys, since ito mayroon pang hangin to, i-release nyo muna dito. Malabasin nyo yung hangin na nasa loob. Ayan. Okay na yan. Malabas na siya. And then buksan nyo itong low side. Dapat sarado itong high side. Ito ng low side buksan nyo para mayroon tayong initial charging. Okay? So kahit mga 50 PSI yung initial charging natin dito. Okay, so yan. Ito. So naka 50 PSI na tayo. Pwede natin start yung makina para
Dagdag na lang tayo gradual. So, kunin natin yung tamang pressure nito para makuha natin yung optimum na lamig sa loob ng sasakyan. Sir! 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 Paano ako? Ako ba start ako? Sige, okay lang. Yan. So yan, i-start. Oh, sige, okay lang. I-start na ngayon yung i-start na ngayon yung makina. So, papaon natin yung yung aircon. Yan, mababa na siya, oh. So, yan. So, kakarga tayo, dahan-dahan lang. Ang ganda pa ng niya, bomba ng compressor. Ilan yung setting dyan? Sa Yung bugang second yan. second? Okay. Number 2 ang kanya. So magka-prop na kagad siya. Yun. So ang ganda ng bomba ng compressor niya. Saka dito malamig na rin kasi. si Master Sir Limuel, Mitsubishi 97 model na Lancer. Ayan guys, pagawa na kayo dito sa LPG refrigeration and air conditioning. Dito lang po siya sa may Santa Rosa. Ayan po guys. So, dito rin po ako nagpapagawa ng aking aircon ng sasakyan. So for more videos and just
click and subscribe on my YouTube channel, Just Adventure DIY. Thank you guys. Guys, lamig na yun sa loob. Finishing touches na lang si Master Sir Limuel. So yan guys, so thank you for watching. Just click and subscribe to my channel, Just Adventure DIY, for more videos. Bye guys, good afternoon.